Purihin ng Diyos, isang mabiyaya at mapagpalang umaga po sa bawat isa, lalo tigit sa ating Panginoon. Salamat sa katapatan ng Panginoon sa umagang ito, na muli ay may buhay tayo at kalakasan na pinagkaloob niya sa atin. Salamat sa kanyang katapatan. Isang pribilehiyo ang muling magamit ng Panginoon sa kanyang gawain. Kaya lubos po ako nagpapasalamat sa patuloy na provision at pabor ng Panginoon sa buhay ko po. Salamat sa Kanya na patuloy na nagbibigay ng kalakasan at ang buhay. Sa mapagpalang umaga po sa bawat isa, sa lahat ng manunood ng FB Live na ito, purihin ang Diyos. Ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay dakila, ang Diyos ay walang katulad. Tayo po ay patuloy na muling mag-aaral, magbulay-bulay ng Kanyang banal at makapangyarihan salita. Sa umagang ito, ay patuloy na ang Panginoon ang kumilos sa ating mga puso. Bigyan tayo ng karunungan at patuloy na kagalakan sa ating mga buhay. Ngunit bago po tayo magpatuloy, sa umagang ito tayo po muna iaawit sa Panginoon. Patuloy tayong magpuri sa Kanyang dakilang pangalan. Purihin natin ang Diyos sa umagang ito. Hallelujah! Patuloy po muna tayong magsambit ang papuri sa ating Diyos. O salamat sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyong katapatan, sa inyong kabutihan, Panginoon, sa patuloy na pagpapala ninyo, Panginoon. Hallelujah! Sa patuloy na pagbibigay at pagkakaloob ng lahat ng ninanasa ng bawat puso po namin, Panginoon. Salamat sa patuloy na kapanatagan, kapayapaan ang amin nararanasan sa buhay na ito. Salamat sa kaligtasan na ipinagkaloob niyo, Panginoon. Hallelujah! Kayo mabuting Diyos, kayo tapat na Diyos, kayo dakilang Diyos. Walang katulad. Hallelujah! Hallelujah! Salamat sa inyo, Panginoon. Patuloy ka po namin pasasalamatan, pararangalan, papupurihan sa umagang ito. Sapagkat kayo karapat-dapat sa lahat ng kapurihan, sa lahat ng kakilaan, Panginoon. Hallelujah! 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 Mawit po tayo sa Panginoon. Hallelujah! Awitin po natin yung pasasalamat sa ating Diyos. Hallelujah! 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 Hallelujah, Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Pinupuri ka namin, O Jesus. Itinataas sa iyo aming kamay. Pinapupurihan kayo ng bagong awit. Sinasamba ang tanging ngalan niyo. Minsan pa, pinupuri ka namin, O Jesus. Itinataas sa iyo aming kamay. Pinapupurihan kayo ng bagong awit. Sinasamba ang tanging ngalan niyo. Luluwalhatiin, dadakilain, sasambahin lagi ang ngalan niyo. Luluwalhatin, dadakilain, sasambahin lagi ang ngalan niyo. Ang ngalan niyo. Minsan pa po nating awitin. Pinupuri ka namin, O Jesus. Itinataas sa iyo aming kamay. Pinapupurihan kayo ng bagong awit. Sinasamba ang tanging ngalan niyo. Luluwalhatin, dadakilain, sasambahin lagi ang ngalan niyo. Luluwalhatin, dadakilain, sasambahin lagi ang ngalan niyo. Sa huling pagkakataon, luluwalhatin, dadakilain, sasambahin lagi ang ngalan niyo. Ang ngalan niyo. Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Hallelujah!
Karapat-dapat nga po kayo, Panginoon, sa lahat ng pagluluwalhati, Panginoon, pagpaparangal, Panginoon, pagsasamba, Lord God, hallelujah, sapagkat kayo napakabuting Diyos. Tapat noon, ngayon, at magpakailan-kailan pa man. Ang iyong mga salita patuloy, Panginoon. Hallelujah, aming nararanasan sa buhay na ito. Salamat po sa inyo. Aming Ama, aming Diyos, salamat po, Panginoon, sa buhay, sa panibagong kalakasan, panibagong pag-asa, panibagong araw na ito, Panginoon, na iyong pinagkaloob. Salamat, Panginoon, sa buong magdamag na iyong patnubay, sa pagbibigay, Panginoon, na mahimbing, masarap at kumpletong tulog, Panginoon, na patuloy nag-restore, Panginoon, ng panibagong kalakasan sa bawat isa po sa amin. Salamat po sa umagang ito. Panginoon, anong pang tagpuan yung karumihan sa aming mga buhay, anumang kasalanan, Panginoon, anumang pagkukulang, anumang katamaran, Panginoon, na aming gawa, Panginoon, sa lahat ng aming pagpapabaya, Lord God, sa paglilingkod na ito, Lord God. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Pakalinisin niyo po kami, Panginoon. Hugasan ang iyong banal na dugo mula ulo hanggang talampakan at gawing marapat ang aming mga buhay. Gawing karapat-dapat ang aming mga puso sa umagang ito. Salamat po sa inyo. Patuloy ko pong dalangin, Panginoon, ang patuloy niyong pangunguna sa bawat isa. Pagbibigay ng karunungan, ng kalakasan, ng malawak na pagkaunawa, Panginoon, sa inyong banal at makapangyarihan salita. Patuloy niyo po, Panginoon, kilusan, Panginoon, ng bawat isa. Kumilos kayo sa aming mga puso, sa aming mga labi, sa aming mga kaisipan, Panginoon. Hallelujah. At Panginoon, sa umaga pong ito, sa pag-aaral, Panginoon, sa FB Live na ito, Lord God, sa pag-aaral ng iyong banal at mga pangyarihan salita. Patuloy, Panginoon, hallelujah, ang mga salitang mahayag sa umagang ito. Ang bawat salitang lalabas sa aking mga labi, Panginoon, bilang iyong abang alipin, patuloy niyo po, Panginoon, itong sangkapan ng inyong kapangyarihan upang magsilbing hamon, kalakasan, panibagong kalakasang espiritual sa bawat isa po sa aming Panginoon. Patuloy niyo po akong gamitin sa umagang ito, mightily, boldly, miraculously, and powerfully, Panginoon. Gamitin niyo po ako na may kalayaan sa umaga pong ito. Hallelujah. Patuloy, Panginoon, sa bawat isa po sa aming Panginoon. Ang mga salita, Panginoon, ay patuloy na magrema sa aming mga puso't kaisipan. Magamit po namin, Panginoon, maisa pamuhay, maisa puso po, Panginoon. Hallelujah. Kayong Diyos sa patuloy, Panginoon, na kumilos sa bawat isa, ang pangunguna, magbigay ng karunungan ng iyong Santong Espiritu sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po sa inyo sa umagang ito, Panginoon. Sa aming pag-aaralan, patuloy kayong Diyos na magbigay, Panginoon, ng pagkaunawa, Panginoon. Hallelujah. Tanggapin po namin ito, Panginoon, na may kagalakan sa aming mga puso. Sa lahat ng pagkakataon sa aming mga buhay, manguna po kayo, Panginoon. Purihin po kayo. Salamat po sa inyo. Dakilain po kayo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Salamat po sa Panginoon. Muli, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ang inyong lingkod po, Brother Romulo Flores po, mula sa District 2, dito po sa probinsya ng Marinduque. Salamat sa Panginoon, purihin ang kanyang banal na pangalan. Salamat sa kanyang katapatan. Tayo po'y mag-aaral ng kanyang banal at makapangyarihan salita, dito po sa aklat po ng mga taga-Roma, chapter 12, ito pong tema natin sa buong taon. Dito po sa aklat ng Roma, chapter 12, verse 1, na ito po ang sinasabi. Ang lahat po na may Biblia sa umagang ito ay sama-sama po natin basahin, sabay-sabay po natin basahin. Sabi po rito, Aklat ng Roma chapter 12 verse 1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos, sa atin ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Pinagpala na po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang banal at makapangyarihan salita. Sabi po rito, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ang inyong mga sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Sapagkat sabi rito, ito yung karapat-dapat natin pagsamba sa Diyos. Sabi sa ibang salid, ako'y namamanhik sa inyo na ialay ninyo ang inyong katawan bilang haing buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Mga kapatid, sabi po rito, ialay natin yung ating mga sarili bilang handog na buhay. Paano ba natin may aalay yung ating sarili bilang handog na buhay sa harapan ng Diyos? So pag-aralan po natin yung haing buhay, handog na buhay, yung kalugod-lugod at ipanghuli po natin yung kabanalan, yung banal na paghandog. So haing buhay, paano ba natin may aalay yung ating sarili? Sabi, living sacrifice, spiritually alive. Ngunit, sa mga buhay po natin, paano ba natin mapapanatili yung ating pananampalataya na buhay? Paano natin mapapanatili yung ating masarili na may aalay sa Diyos na ito ay buhay? Tayo ay nabubuhay dahil kumakain tayo. Ngunit yung ating mga espiritual, yung ating espiritu, kailangan pinapakain din natin ito.
Bawat araw na dapat nakikinig tayo ng banal at makapangyarihang salita. Binubulay-bulay natin ito. Sabi nga doon, para magawa natin o masunod natin yung lahat na nakapaloob dun sa banal na kasulatan. A living sacrifice. Ano ba yung kaya nating ialay sa ating kaya nating iksakripisyo para sa paglilingkod, para may alay natin sa Diyos? Alam natin yung mga unang panahon, mga kapatid, ang pag-aalay ay hindi basta-basta sapagkat inilalagay doon o inaalay doon yung mga hayop na walang kapintasan. Kailangan purong-puro. Ito'y pinataba, walang batik. Basta puro ito. Sa mga buhay po natin, paano ba natin naiibigay sa Diyos yung buong-buo nating buhay? May mga pagkakataon na may pinagdaraanan tayo, may mga pagsubok tayo sa ating buhay. At dumarating sa buhay natin yung may pagkakataon na nanghihina tayo. Ako sa sarili ko, hindi ko po masasabing perfecto yung paglilingkod ko sapagkat napakarami kong pagkakataon na may pagkakataon ng buhay ko nagiging pabaya ako sa aking tungkulin, sa ministeryo pinagkaloob sa akin ng Panginoon. May katamara sa pagkakataon na may mga pagkakataon o oras na hindi talaga nagiging tapat. So paano ba yung buhay natin na may ibigay sa Diyos? Paano ito nagiging kalugod-lugod sa kanyang banal na harapan? Alam naman natin yung paglilingkod natin, mga kapatid, ay hindi nawawala ng kabuluhan sa harapan ng Diyos. Ngunit kung yung mga buhay po natin ay parang sapilitan na lang yung paglilingkod natin, hindi ito nakalulugod sa ating Diyos. Para bang ginagawa na lang natin dahil may mga taong nakakakita sa atin, or kaya doon sa mga taong dahil nandiyan pa si pastor, tumitingin si pastor, nakakahiya kay pastor. Ngunit hindi ba dapat nating isipin, mga kapatid, na mas nakakahiya sa Diyos na yung mga paglilingkod na lang natin ay para bang nagiging ningas kugo na lang. Sa umpisa nagiging mainit, pagkatapos wala na. At may mga pagkakataon ng buhay natin na sinasabi ko nga napapansin ko sa kapag youth camp, mga kapatid, hindi naman sa sinasabi kong ito'y mali, pero ito yung nakikita ko po, sa mga kabataan natin, at bahagi sila, dapat na naghahandog ng buhay na handog, haing handog. Yung mga kabataan natin, nakikita ko po ito tuwing youth camp. Hindi naman masama na umiyak ka sa Panginoon, humiyaw ka sa Panginoon, magwala ka, kung kapag napupuspos tayo ng banal na Espiritu. Ngunit, nung nakaraang youth camp po, ito yung pinakita sa akin ng Panginoon na hindi ba tayo nasasawa doon sa kakatumba natin? Hindi naman masama, mga kapatid, na na tumutumba tayo or napupuspos tayo. Ngunit ang tanong, ano ba yung kinakarga natin sa ating mga sarili bawat pagkatapos ng youth camp? Kasi nga sa mga kabataan nangyayari ito, na napakainit. Kapag nag-youth camp, tapos ng youth camp, ang init. Marami nga nagtatalaga ng buhay na kapag tapos ng youth camp, sabi nila, magpapastor sila. Ngunit, mga ilang linggo, buwan, nawawala na yung init. Nawawala na yung kaanuhan natin sa Panginoon, kasigasiga natin sa mga kabataan. Ano ba yung kinakarga natin kapag tapos na yung youth camp? At kapag nandiyan na yung youth camp, nandito tayo, umihiyaw tayo. Hindi iyak natin sa Panginoon. Hindi ba dapat ang kinakarga natin sa ating mga sarili ay yung spiritual na pagkakarga? O may mga pagkakataon ng buhay natin na, sabi nga doon sa verse 2 dito, huwag tayo makiayon sa takbo ng sanlibutan ito. At marami sa atin ang nadadaya pa rin ng kaaway at umaayon pa rin sa takbo ng sanlibutan ito. Sabi rito, paano ba natin mapapalago yung buhay natin, yung spiritual na buhay natin, kung may mga katamaran tayo, kapabayaan tayo? Hindi natin naiibigay yung pinaka-the best po natin. Hindi natin naiibigay yung 100% natin na paglilingkod sa Panginoon. May mga bagay pa rin tayo na uuna sa Kanya. A living sacrifice. Kung babasahin po natin, mga kapatid, dito sa aklat ng Santiago verse 2, aklat ng Santiago 2:17, ang sabi po rito, gayon din naman sa mga buhay po natin, paano natin mapapalago? May mga pananampalataya tayo, ngunit dapat kailangan natin itong samahan ng gawa, mga kapatid.
pagpupursigi. Dahil yung pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. Kailangan nating i-post yung mga sarili natin. Napakalapit ng dumating ng Panginoon. Kung tayo sa mga panahon na ito, dapat hindi na tayo nanlalamig, hindi na tayo pinapanghinaan. Bagamat may mga panghihina, may mga pagsubok, dapat yung mga pagsubok na yun, mga kapatid, ang nagiging natin kaparaanan para lalo tayong lumapit, magpursigi, para lalo tayong lumalim sa pananampalataya. Haing buhay sa harapan ng Diyos. Hindi natin ito maiharap yung ating mga sarili kung on and off tayo sa Panginoon. May pagkakataon. Lunes, okay, Martes, kung gumigiwang-giwang yung ating pananampalataya, nagraratel mga kapatid, hindi natin masasabing living sacrifice yung ating mga sarili. Hindi natin masasabing kalugod-lugod ito. So paano ba rin nagiging kalugod-lugod yung ating mga buhay sa harapan ng Diyos? Tayo bilang mga magulang, o kung meron man sa ating mga guro, mga professional, sa mga magulang, paano ba nagiging kalugod-lugod sa atin yung ating mga anak? Paano tayo natutuwa? Paano tayo nagagalak doon sa ating mga anak? Di po ba kapag sila'y masipag, kapag sila'y nagpupursige sa pag-aaral, kapag may paninindigan sila, hindi sila tamad, hindi mahirap utusan, madaling sumunod, may pagtalima, may paggalang, may respeto sa atin. Gayon din po mga kapatid sa ating Panginoon. Kung tayo palagi nagsisipag, nagpupursige sa pananampalataya natin, nagiging kalugod-lugod po tayo kung tayo ay tumatalima sa mga utos o sa mga tuntunin ng Panginoon. Nagiging kalugod-lugod tayo sa harapan ng Diyos kung patuloy nating iniibig ang Diyos. Sa pagkakataon po bang ito, buo pa yung ating pagmamahal sa Panginoon, pag-ibig natin sa Diyos. O mas iniibig na natin yung mga nabagay na nandito sa paligid natin. Mas iniibig o binibigyan na nating halaga yung ibang bagay kaysa sa Panginoon. Ano ba yung inuuna natin? Ano ba yung priority natin sa pananampalatayang ito? Sa buhay nating ito? Sabi nga po doon sa kanyang mga salita, be a good and faithful servant. Paano ba tayo nagiging tapat at kalugod-lugod na alipin sa ating banal lahat, sa harapan ng ating banal na Diyos? Tapat pa po ba tayo sa bawat oras po ng ating buhay, bawat sitwasyon? Maraming mga pagkakataon ng buhay po natin, hindi tayo nagiging tapat sa oras. Maraming pagkakataon ng buhay natin, hindi tayo nagiging tapat sa sitwasyon. Paano nang hindi nagiging tapat sa oras? Sa pagdalo ng pananamba. Mas nagiging maaga po pa tayo doon sa itinagdang oras para sa ating pananamba o dumarating na po tayo, praise and worship na. Dumarating po ba tayo ay halos nangangalahati na yung service. Tapat sa bawat oras. Ang katapatan po sa paglilingkod ay hindi lang naman sa pagbibigay ng ikapo natin. Napaka-importante po yung tapat sa oras. Sa bawat sitwasyon, nagiging tapat pa po ba tayo? May mga pagkakataon pa ba ng buhay natin na kapag tayo may mga pinagdaraanan, may mga pagsubok, sa Diyos pa rin po ba tayo nagtitiwala? O kapag dumarating na yung mga due date sa mga buhay po natin, mga bayarin, hindi pa po ba nadiligalig yung pananampalataya natin o hindi ba nababagabag yung pananampalataya natin dahil bukas, pamaya, nandyan na yung mga due date. Natutunan ko sa Panginoon mga kapatid, na maging positibo sa lahat ng bagay. At patawarin ako ng Panginoon kung may mga ganitong isipin po ako na minsan ayaw ko pong kausap kasi yung taong napaka-negatibo sa lahat ng pagkakataon. Ayaw ko pong kausap yung puro reklamo. Dahil kung puro reklamo tayo, negatibo yung iniisip natin, hindi po ito magre-resulta ng positibong resulta. Ang bawat negatibong iniisip po natin ay nagre-resulta rin po ng negatibong resulta, kapatid. At yung pagdududa ay isang kasalanan sa Panginoon sapagkat kawalan ng pananampalataya ang pagdududa. Kawalan ng pananampalataya yung nababagabag tayo. Kawalan ng pananampalataya yung mga bagay na hindi na tayo nagtitiwala sa Diyos sapagkat ayan na, darating na yung due date, darating na yung bayarin, darating na yung mga bagay na kailangan nating tapusin o kailangan nating mapagbayaran. Kalugod-lugod ba tayo sa harapan ng Diyos? Isa pa po mga kapatid,
sa pananamit po natin. Sa pagsusuot po natin pananamit. Paano natin napapakita na kalugod-lugod pa tayo sa harapan ng Diyos? Mga kapatid, masasabi ko po sa umagang ito at hihiramin ko itong pangungusap na ito na nasabi ng ating isang lingkod na sa pananamit po natin, lalo sa mga kababaihan, hindi po nabibigay ng kabanalan sa atin yung isang dangkal na short. Yung napakaikling pananamit. Nasa bahay ka man o nasa pampublikong lugar, mga kapatid. Hindi nagbibigay ng kabanalan sa ating mga buhay. Yung isang dangkal na short. Na kunting-kunti na lang yung pananamit. At mga pagkakataon na tayo kayong mga magulang ay hindi siyang nagiging dahilan doon sa mga anak natin para mawala doon sa kabanalan. Kasi may pagkakataon nakikita ko yung mga magulang pa, yung mga nanay pa, yung bumibili ng may ikling short para sa kanilang mga anak. At ako po ingat na ingat din sa pananamit kasi may mga karakter o may mga sulat-sulat sa damit na baka minsan na hindi natin napapansin na hindi na pala nagbibigay ng kapurihan sa Diyos yung mga nakasulat sa mga damit nating isinusuot. May mga ibang o may mga Chinese character, Japanese character na susulat dun sa ating mga damit na hindi natin napapansin na ito pala ay hindi na maganda yung kahulugan, hindi na maganda yung ibig sabihin at hindi na nagbibigay ng kapurihan sa ating Diyos. Kung papansinin natin sa buhay po natin, tingnan natin po yung mga naging buhay po natin dati. Kung babasahin po natin mga kapatid yung aklat ng Efeso, dito po tayo sa kabanalan. Sa aklat po ng Efeso chapter 2, sabi po rito, nung unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Tama naman po mga kapatid. Sapagkat hindi naman natin nalalaman na nung hindi pa tayo mananampalataya, lalo na po ako noon na sa pag-aakala ko yung ginagawa ko ay nagbibigay ng kaluguran sa Diyos. Sapagkat tayo po nung mga unang panahon, nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon, masugid po akong tagapanamba dyan sa Quiapo tuwing Holy Week, kumahal na araw. Nag-aalay lakad pa po ako dyan mula itong papunta ng Antipolo. At sa pagkakaalam ko noon, nagiging banal ako sa harapan ng Diyos dahil doon sa ginagawa ko. Ngunit napahiya po tayo sa Panginoon nung tayo nakakilala sa Diyos. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at nagpailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid. Nasa ilalim tayo ng kapangyarihan ni Satanas. At alam natin mga kapatid na yung mga bagay na ito na tinakwil na natin at nakakahiya nga sa Panginoon dahil napakatagal na panahon pala inaalay ko yung sarili ko, hindi sa Diyos, ngunit inaalay ko ito ay sa dyablo. Sa aklat po ng Efeso yan mga kapatid. Kapangyarihan ang espiritu na naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas sa kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapuutan ng Diyos. Totoong-totoo mga kapatid. Alam niyo po nung murang-murang mananampalataya pa lang ako na akala ko ganun lang basta mo. Sumimba ka, makinig ka na salita ng Diyos, ay okay na. Ngunit habang lumalalim pala tayo sa pananampalataya, kailangan pala natin talagang ialay yung mga sarili po natin. Kailangan nating ibigay yung pinaka. Kaya buong buhay natin, maialay natin sa Diyos. Dapat nagagamit ito ang ating mga bibig, ating mga paningin, ating mga kamay, ating mga paa. Lahat ng parte ng katawan natin dapat nabibigay natin ito sa Diyos. Naiibigay natin buong buo sa paglilingkod sa Kanya. Hindi sa mga bagay na naglalayo sa kabutihan ng Diyos. Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo binuhay na yan kasama ni Kristo nung tayo yung mga patay pa dahil sa ating mga pagsuway. Naligtas kayo dahil sa Kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. So mga kapatid,
buhay natin, yung pag-aalay natin ng ating mga sarili sa Diyos. Gawin na natin yung pinaka-the best sa magagawa natin. Ano man yung mga bagay na nagawa natin dati sa paglayo sa Panginoon, talikdan na po natin yung mga kasalanan natin. Ano pa pong sabi po doon sa verse 2 nung aklat ng Roma? Huwag tayo makiayon sa takbo ng sanlibutan ito. Ano pa pong sabi po doon? Huwag kayo makiayon sa takbo ng sanlibutan ito. Sa layip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano mabuti, kalugod-lugod, ganap na kalooban ng Diyos. May oras pa po tayo. At lagi ko rin pong pinupuna yung mga kapatid po natin na may mga anak po ba tayo nakasama sa drum in lyre? May mga kasama po ba tayo na mga lumalahok sa, dahil sa mga school po, meron po kasi yung mga drum in lyre. Yung mga anak po ba natin, hinahayaan po ba natin makasama sa drum in lyre? Hindi naman po masama kung tayo ay sumusunod sa tuntunin, Kaya lang nakikita ko po kasi yung mga kasama po dyan sa drum in lyre na yan, kadalasan tumutugtog po sila. May mga competition, lalo na sa mga pistahan. Tumutugtog po sila kapag may mga piyesta dahil isa ito sa nagpapasigla sa mga pistahan na nakikita ko po sila na ganun. Ngunit, hindi po ba natin naiisip na nakikiayon tayo sa takbo ng sanlibutan? Yung mga anak natin, hinahayaan natin na umayon sa takbo ng sanlibutan dahil naroon kasama sila doon sa pagtugtog, doon sa sumasayaw-sayaw doon. Nagagamit tayo mga kapatid, nagagamit yung mga anak natin sa pagpipiesta, sa pagdiriwang ng mga Diyos-Diyosan. Nagagamit yung mga anak natin, mga kapatid, ng dyablo. Hindi po Diyos ang pinapupurihan natin doon sa ginagawa po natin. Mag-isip-isip po na tayo, doon sa mga magulang po na patuloy na nandun pa rin yung mga anak po nila, nakikilahok. Hindi po nagbibigay ng kabanalan sa Diyos yung ating ginagawa. O tayo pa rin, tayo yung nagpupus doon sa mga anak natin para matulak sa kasalanan. Tayo yung nagpupus doon sa mga anak natin para mahulog sa pagkakasala. At tayo yung nagpupus doon sa mga anak natin para makiayon doon sa takbo ng sanlibutan. Tayo nagbibigay ng kalakasan sa libutan, tayo nagbibigay, tinutulak natin sila sa pagkakasala. Sa halip na akayin natin sila patungo sa Diyos, akayin natin sila sa patuloy na mabuting paglilingkod. Akayin natin sila sa tapat na paglilingkod, ipinupus po natin sila palayo sa Panginoon. Ipinupus po natin sila sa pagkakasala. Bagamat may mga bata pa po, yung mga, lalo na yung mga elementary, hindi halos pa nila nauunawaan yung ganung bagay. Ngunit tayong mga magulang, dapat nalalaman po natin na yung pagdalo o yung pakikilahok sa drum in lyre po na yan ay hindi nagbibigay kaluguran sa Diyos. Lalo na po yung mga yung mga sumasayaw-sayaw, napakaiikli ng mga suot. Isipin mo, halimbawa, lalo kapag dating sa pistahan, mga 2 kilometro yung nalalakarin mo, pabalik-balik. Siyempre, pagkatapos yung pagtugtog ninyo, pagkatapos yung pagmamarcha ninyo doon, pagkatapos yung perform ninyo doon, magugutom. Ay, yung iba, alukin, siyempre, halimbawa, lalo na si Kapitan, ay, parinin muna kayo at kakain. Kumakain na rin po tayo ng handog doon sa Diyos-Diyosan. Kaya paano natin may aialay yung ating sarili? Paano magiging haing buhay ito? Paano nagiging kalugod-lugod ito sa harapan ng Diyos? Paano nagiging banal ito sa harapan ng Diyos? Kung may mga simpleng bagay na hindi natin napapansin. Kung titingnan natin, hindi nga simple siya eh. Malaking bagay na ito, yung lalo't nakikiayon tayo sa takbo ng sanlibutan ito. Napakalaking bagay para malayo tayo sa Diyos. Napakalaking bagay para ialay natin yung ating sarili sa dyablo at hindi natin naialay sa Diyos na buhay. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, bulay-bulayan din natin yung ating mga sarili. Naiaalay ko pa ba yung sarili ko sa Diyos? Nagiging kalugod-lugod pa ba yung ginagawa ko sa Diyos? Nagiging banal pa ba ako sa Diyos sa lahat ng aking ginagawa? Salamat po sa Panginoon sa umagang ito. Salamat sa kanyang katapatan. Sabi po doon, mga kapatid, alang-alang sa kahabagan ng Diyos, masaganang kahabagan ng Diyos, ialay natin ang ating mga sarili bilang haing buhay
handog na buhay, kalugod-lugod, banal sa harapan ng Diyos, sapagkat ito yung karapat-dapat natin pagsamba. Panatilihin natin na magiging living sacrifice yung ating mga sarili. Panatilihin natin kalugod-lugod yung ating mga buhay sa harapan ng Diyos. Panatilihin natin sa tulong at biyaya at tabag ng Diyos, patuloy nating maialay na banal yung ating mga sarili. Sapagkat sa pakabanalan, kung wala ang Diyos, hindi po natin ito magagawa. Kung wala ang tulong ng Diyos, kung wala ang habag at biyaya ng Diyos, hindi natin magagawa ang lahat ng ito. Kaya salamat po sa Panginoon, salamat sa kanyang katapatan, salamat sa patuloy na biyaya ng Panginoon. Sabi ng Apostol Pablo, ako'y nakikiusap sa inyo. May alay natin ang ating mga sarili sa Diyos. Salamat po sa kanyang katapatan, salamat sa katapatan at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa umagang ito. Bagat mahaba pa po sana yung ating pag-uusapan, ngunit wala na po tayong oras mga kapatid. Salamat sa kanyang katapatan. Tayo po'y lumapit sa Diyos sa umagang ito. Manalangin tayo mga kapatid. Panalangin natin ang lahat ng dapat ipanalangin sa umagang ito. Panalangin natin na tayo makawala sa tanikala ng dyablo, sa mga gawa ng dyablo sa ating mga buhay, upang patuloy nating maihandog yung ating mga sarili bilang handog na buhay, ganap at kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Salamat sa Kanya. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyo, aming Ama, aming Diyos na mabuti, tapat, dakila at walang katulad. Salamat po sa inyo sapagkat alam po namin, Panginoon, sa aming mga sarili na patuloy po kami nagkakasala, patuloy po kami nakagawa ng kamalian. May mga pagkukulang po kami, Panginoon. May mga bagay kaming napapabayaan, Panginoon. May pagkakataon at oras sa aming mga buhay, nagiging tamad po kami. Ngunit salamat sa inyong biyaya, Panginoon, sa inyong kahabagan, Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa inyo na patuloy kami, Panginoon, nagiging karapat-dapat sa inyong banal na harapan, Panginoon. Nagiging karapat-dapat kami sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na patuloy naming maialay ang aming mga buhay bilang handog, living sacrifice, kalugod-lugod at banal sa inyong banal na harapan, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoon. Tulungan niyo po kami patuloy na makapagtapat sa inyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, maging totoo yung aming paglilingkod. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa buhay na ito na maging kalugod-lugod kami sa lahat ng aspeto ng aming pamumuhay. Lord God, pagpalain niyo po ang bawat isa. Hallelujah. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa lahat ng aking mga kapatid, Panginoon, sa umagang ito, na nakapakinig, nakapanood ng FB Live na ito, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy na ang inyong mga salita na nahayag sa umagang ito, matanim sa pinakamatabang bahagi na kanilang mga puso. Patuloy itong tumubo, Panginoon, lumago, mamunga, maguhay na napakaraming pagbubunga sa kanilang buhay, pananampalataya. Hallelujah. Lord God, ingatan niyo po ang bawat isa sa araw na ito. Patuloy, Panginoon, sa lahat ng nagtatrabaho, sa lahat ng aalis sa kanilang mga tahanan, sa lahat ng nagpupursigi, sa lahat ng hahayo, sa lahat, Panginoon, nagaganap sa inyong kalooban, Lord God, sa umagang ito. Pangunahan niyo sila, pagpalain niyo sila, Lord God. Patuloy niyong katagpuin ang lahat ng kanilang pangangailangan, Panginoon. Ingatan niyo sila at balutin ng inyong kapangyarihan, ilayo sa anumang kapahamakan, sa anumang gawa ng kaaway. Sa lahat ng mabibiyahe, sa lahat ng magmamaneho, Panginoon. Yung traveling mercy ninyo, patuloy nilang maranasan, Lord God. Patuloy na proteksyonan niyo, Panginoon, ang lahat, Panginoon, ng lahat ng kanilang tinatangkilik. Proteksyonan niyo at pagpalain, Panginoon, ang lahat ng pinagkukunan nila ng hanap buhay. Sa lahat ng source of income po ng aking mga kapatid sa umagang ito. Aming Ama, aming Diyos, dalangin po namin na patuloy niyong patnubayan, pagpalain, i-bless ang buhay ng Pastor Joseph Masaredo, Panginoon. Patuloy mo siyang pagalingin, Panginoon, anumang pisikal na niyang kalalagayan, Panginoon. Patuloy mo siyang tulungan, Panginoon. Lord God, dalangin ko pong buksan yung palagi ang durungawan ng langit at ibuhos sa masaganang pagpapala sa kanyang buhay at sa kanyang buong pamilya. Ingatan niyo po sila, pagpalain niyo po ang kanyang buong sambahayan, ang buong Masaredo family, Panginoon. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang lahat ng district supervisor, Panginoon. Mula District 1 hanggang District 9, Lord God. I-bless niyo po, Panginoon, ang kanilang mga buhay, katagpuin niyo palagi ang kanilang pangangailangan. Sa lahat ng aspeto, financially, materially, spiritually, physically, mentally, Panginoon. Hallelujah. Ano man ang kanilang pinagdaraan ng Panginoon, kayong Diyos sa patuloy na tapat na tutulong, gagabay at mangunguna. Kayong Diyos na nangako sa amin na patuloy niyo kami sasamahan, pangungunahan saan man kami magpunta. Kaya naman aming Ama, aming Diyos, sa umagang ito, pagpalain niyo rin po, Panginoon, ang lahat ng kapastoran, Panginoon. Hallelujah. Ang lahat ng mga lingkod yung patuloy na nagtatapat, patuloy, Panginoon, na naglilingkod sa inyo. Kilala niyo po sila, talastas niyo ang kanilang mga buhay at kanilang mga puso. Pagpalain niyo po sila, Panginoon, ipagkaloob ang lahat ng kanilang pangangailangan sa araw na ito, Panginoon.
Proteksyonan niyo po sila, Panginoon. Ang lahat ng kanilang pinagkukunan, Panginoon. Lalo tigit kayo, Panginoon. Hallelujah. Patuloy kayo, Panginoon, sa aming mga buhay na mapaluguron, mapapurihan, mapasalamatan. Kayo yung patuloy na maitaas sa aming mga buhay. Ano man ang aming ginagawa, Panginoon, gawin namin yung pinakamabuti po namin. Napatuloy po namin, Panginoon, na yung pangalan ninyo ang aming maiitataas at hindi ang aming mga sarili. Tulungan niyo kaming palagi sa aming mga buhay na ito, Panginoon. Apart from you, Lord God, wala po kaming magagawa. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na makapagpatuloy sa takbuhin ito, Panginoon, ng aming pananampalataya. Patuloy naming i-fix ang aming mga paningin sa inyo, Panginoon. Itoon ang aming mga paningin sa inyo, hindi sa mga bagay na nagiging dahilan upang kami, Panginoon, ay malihis sa pananampalatayang ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Huwag niyo hayaan ang inyong mga anak na malihis sa pananampalataya. Hallelujah. Salamat po sa inyo sa umaga pong ito. Sa lahat na nakakapanood, nakakapakinig, Panginoon, ng salita ng kaligtasan ito, Panginoon Lord God. Tulungan niyo po sila, pagpalain niyo po sila, pangunahan niyo sila sa kanilang mga buhay. Salamat po sa inyo. Purihin po kayo aming Ama. Dakilain po kayo aming Diyos sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen at amen. Salamat po sa Panginoon. Salamat sa kanyang katapatan. Tapos na po ang ating FB Live. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Magandang umaga pong muli sa bawat isa. God bless po mga kapatid sa mapagpalang umaga po.